So, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli ako si Miat Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today is August 30, 2025 and our topic is all about may filter na ba ang bibig mo? So, our concept is all about sanctification. So, ang sanctification ay ang habang buhay na gawain ng Diyos at ng tao upang talikuran ang kasalanan at maging katulad ni Jesus. Sa ating pamumuhay, iba ito sa justification kung saan idineklara tayong matuwid ng Diyos ngunit magkaugnay sila. Ang tunay na kaligtasan ay laging nagbubunga ng pagbabago sa buhay. So yung process na ito ay matatapos lamang kapag tayo ay ganap na pinaluwalhatian. So, our Bible readings for today is all about 2 Corinthians chapter 3 verse 18, ASND version. Ngayon, habang nagbumuni-muni tayo sa kawalatian ng Panginoon, kitang-kita sa ating buhay ang papatindig pagbabago na parang larawan niya. Ito ay gawa ng Panginoong siyang Espiritu. So, dadako na po tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is justification. We are declared righteous. So, sa justification, ipinapahayag ng Diyos na tayo ay matuwid. Hindi dahil sa ating gawa, kundi dahil kay Jesus. Ito yung simula ng ating bagong buhay bilang anak ng Diyos. Second is sanctification. We are being made righteous. So, sa sanctification is araw-araw tayong tinutulungan ng Diyos na alisin yung kasalanan sa ating ugali at isip. So, ito yung unti-unti tayong binabago upang maging mas katulad ni Jesus. And lastly is glorification. We are perfect like Christ. So, dito naman po sa glorification, sa huling araw tayo ay magiging ganap na katulad ni Kristo. Wala ng kasalanan at kahinaan. So, ito yung katuparan ng ating pag-asa bilang mga mananampalataya. So, ngayon dadako naman po tayo sa ating application. So, mayroong tatlong practical na paraan para mas gumaling kaysa sa nakaraan natin. So, first is filter what and who influence you. So, syempre, pumili tayo ng mga tamang tao at bagay na makakapag-impluwensya ng ating buhay. Ang mali kasi o masamang impluwensya is syempre maaaring maglayo sa atin kay Lord. Second is filter what comes into your heart and mind. So, syempre, dapat natin bantayan ang mga pinapakinggan natin, pinapanood at iniisip. So, dapat yung ating mga puso at isip ay dapat puno ng salita ng Diyos at mabubuting bagay. And lastly is filter what comes out of your mouth. Syempre, dapat tayo maging maingat sa mga salitang binibitawan natin. Dahil ang ating bibig ay dapat maging daluyan ng pagpapala, hindi ng paninira o kasamaan. So, ngayon nadako na tayo sa ating last part of our discussion. And our discussion talks about how does the reality that God is committed to your sanctification encourage you to be better every day. So, para sa akin, yung katotohanan na ang Diyos mismo ay committed sa ating sanctification ay nagbibigay sa akin ng pag-asa at lakas araw-araw. Bakit nga ba? Kasi alam kong kahit mahina ako at madalas magkamali is hindi siya sumusuko sa atin or sa akin. So, syempre, mas ginaganahan tayong magbago, piliin yung tama at magbigay puri sa Kanya sa simpleng paraan ng ating pamumuhay. So, natutunan ko sa devotion na ito na kailangan nating bantayan hindi lang ang lumalabas sa ating bibig, kundi pati ang pumapasok sa ating puso at isipan. Kung may filter ang bibig ko, mas makakaiwas tayo sa mga masasakit na salita at mas nakakapagbigay ng encouragement sa iba. So, syempre sa ating buhay, iskapin natin laging piliin ng mga bagay at salita na nagpapakita ng pagbabago ni Kristo sa atin. So, let's pray po. Lord God, maraming salamat po dahil hindi ninyo kami iniwan sa proseso ng pagbabago. Lord God, turuan niyo po kami bantayan ang aming puso, isip at bibig upang mas makita ng iba si Jesus sa aming buhay. Lord God, bigyan niyo kami ng lakas na araw-araw ay maging mas mabuti kaysa sa kahapon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.